Silipin lang natin. Mas malakas dito ang naging agos, kung di ako nagkakamali. Kasi ano, malaking troso. Delikado pala itong mga ganito. May ilang bahay dito sa itaas. Delikado, kailangan nilagyan ng umaga pangharang. Kaya makapal yung pinakalupa dito na klaseng dito dumaan yung agos ng tubig. Uy, delikado ito, mamatipak. Ayun, umabot dito ang tubig oh. Time check 4:56 ng hapon. At makulimlim na hapon mga part. Kakalabas ko lang galing trabaho. At ngayong hapon mga part ay mag-ikot-ikot lang tayo dito sa lugar namin. So since na hindi ako makalabas at makapag-vlog o makapagawa ng video at makalayo, ay dito muna tayo. So ikutin natin mga part itong lugar namin na kung makakapansin ninyo ay binaha kami dito. So silip lang tayo. Pero ang dami mga bata oh, na naglalaro sa baha. So kahapon mga part ay kalakasan ng bagyong Emong. Ayan oh, lapak ng baha oh. Ay, tapos yan, dami mga bata na naglalaro dyan sa unahan. Tapos may naglalaro ng basketball. So itong binahang ito ay daan papunta doon sa community, paakyat doon sa may parang paburol na yun. So no choice sila, kapag dadaan ay talagang sasabak sa baha. Kahapon kasagsagan ng bagyong Emong mga part ay bala ko sana lumabas nung hapon nung matapos natin sa trabaho. Kaso ay talagang lumakas ang ulan noon at may kasama konting hangin. So itong school namin mga part to, may mga evacuee pa at hindi pa nakakaalis. Yan yung mga taga dun sa may malapit sa mga kailugan. At yung iba kanina ay pinauwi na at medyo hupa na daw yung baha sa lugar nila. At yung mga natira na nga lang ay yung talagang mas pinalubog ng baha kahapon. So diretso tayo dito sa may pasilangan mga part. Dito tayo mag-iikot-ikot sa may parting mga yung lugar na may mga tulay na malapit lang dito sa amin. So baka puntahan natin yung nung isang linggo lang na pinuntahan natin yung tulay na tatagusan ng bypass road dito sa may barangay Libho. So titingnan natin kung malaki pang baha. So kahapon ay syempre madami nang nakakakuha ng video, madami nakakapag-video tungkol sa mga sa baha kahapon. Madami nakapost sa Facebook. May parte na kailugan or may parte ng ilog dito sa lugar namin na halos umapaw. So ewan ko lang ngayon mga part kung malaki pa yung baha. So titingnan natin. At kumbaga update lang mga part, kagaya na sabi ko kanina, ay hindi naman tayo makapag-ride. Siyempre maulan at alam naman natin na delikado na lumabas, lalo na taka-motorsiklo. At kaya stay at home lang tayo. At ngayon naman ay medyo kulimlim lang at para namang hindi na uulan. So silipin natin na rin isang tulay na ito. Titigil tayo saglit, papakita ko sa inyo. Ayun, may tubig pa, may agos. Ayun oh, medyo malakas pa sa parting ito. Pero kitang kita nyo naman, oh, may isumuko ba. Nasa may parting yan umabot yung pinaka taas ng baha. So ngayon kalma na. Ayun, pero naging mataas din palang naging baha kahapon. Sana ay tuloy-tuloy na mawala ang bagyo.
Pero sa pagkakaalam ko, ilan yung bagyo, no? Madami ang dadaan sa Pilipinas. Sana hindi maging kasing lala or kasing bagsik ng mga dati nating naranasan. Alam naman natin na hindi maiiwasan yung bagyo at talagang dadaan at dadaan sa ating taon-taon. So yung pagdadasal na lang natin is yung sana ay hindi ganun kalakas, at sana maging ligtas tayo lahat, ligtas sa mga paparating na bagyo, sakuna. Kasi madami ding mga naglandslide. Balita ko dun sa Laurel, may ilang parte doon na naglandslide pa din. At yung dating tulay na naputol, ay sabi ay kumbaga sira na din yung kumbaga ginawa nilang alternatibong pinakadaanan, kasi malaki din yung baha na dumaan. So ewan ko lang, at base lang yun sa mga napapanood natin sa Facebook, at base din lang sa message ng mga kakilala. Pero sana naman ay walang nasaktan sa pangyayaring yan. Sana bukas ay back to normal. At syempre, naku, mahirap pagka yung sunod-sunod na linggo na umuulan. Hindi tayo makakalabas, hindi tayo makakapag-content, hindi tayo makakapagawa ng video mga part. So ngayon ay samahan nyo muna ako mga part, kahit ganito lang, wala masyadong espesyal. Kumbaga gagawin natin pinaka-update lang ito ng naging bagyo. So ito yung tulay dito sa may Dumuklay mga part. Tigil lang tayo ulit. Kaya medyo malaki-laki dito ang baha. Kakadang ko lang dito nung isang linggo nung nag-vlog tayo. Mababa ng baha, pero klase sa parteng yon tumaas. Medyo mataas din, no? May bakas ng kumbaga pinagtaasan ng baha o pinagdaanan ng agos. Di pa tayo dito sa kabila. Ayun, kakaunti na. Pero may kalakasan pa din ng agos, oh. Sa parting yung mga part, yung may parting lupa ay mukhang dinaanan din yung tubig. Oh, abot dun sa may parting yun, no? Ibig sabihin, tumaas ang tubig, abot doon. Tapos ito, yan. Ayan yung pinaka mga troso. Pero sa ngayon, mababa na. Sa parting ito ng Dumuklay, mababa na yung tubig. So may dala pa din tayo mga part na kapote, na in case na umulan ay meron tayong magagamit na panangga sa ulan. So medyo lumiliwanag yung parting yon, meron doon. Pero sa parting ito sa kaliwa natin ay dumidilim pa din. So diretso tayo, puntahan natin mga part yung pinuntahan natin sa may bypass road na may tulay. So hanggang sa makapunta tayo sa may tawag dito, pinakadulo. So parang ulitin lang natin, kaso nga lang ay update ko kayo kung ano yung naging kaganapan or naging naiwan na bakas ng bagyong Emong. Ito na, madadaanan natin yung isa sa mga tulay dito sa may Dumuklay. Ito yung hindi pa tapos eh, pero naka-ready na yung mga bakal na gagamitin dito. Parang medyo may landslide na konti. Silipin lang natin. Mas malakas dito ang naging agos, kung di ako nagkakamali. Kasi malaking troso. Tapos yung ilang mga lupa na galing din sa mga binabakbak ay kumbaga naglandslide. So parting ito ay binabakbak kasi parte pa din yan ng ginagawa ang pagpapalaki nitong bypass road. So diretso pa tayo mga part. Sa parting unahan natin ay medyo okay naman, medyo lumiliwanag. At yun, yung kumbaga imahe ng araw ay nagpapakita ba ang taas pa. Ano bang oras na ulit? 5:09. So malapit lang naman ito mga part. Wala pa ata tayong 20 minutes buhat nung tayo ay umalis sa bahay.
So, update lang mga part. Hindi ako sanay sa ganito klaseng pagbablog, pero gagawin natin para kahit pa paano ay updated kayo sa nangyayari sa lugar namin mga part. Sa parting to, nilagyan ng barrier, pero sa palagay ko naman ay pwedeng tumagos ang nakamotor. Siguro ay sinarduhan nila noong kasagsagan ng bagyo kahapon. So bali parang 2 araw yun mga part. Simula pa noong Wednesday ay malakas ng ulan. So yun yung maikwento ko lang, Batangas City Day mga part, Foundation Day na Batangas City. So hindi na nakapunta sa bayan. Bala ko pa naman ay mamasyal kami sa bayan ng aking mag-iina. So hindi na kami natuloy kasi napakalakas ng ulan. Pero tuloy pa din yung pinakaparada or yung kaganapan. Ayan o, wala ito nung dumaan tayo. Ayan, naglalaglagan yung ibang yung gilid. At ayan o, landslide. Ayun, manong delikado pala itong mga ganito. May ilang bahay dito sa itaas. Delikado, kailangan nilagyan ng magapangharang. Kaya hindi na dito makakadaan. Iwanan ko muna dyan si Blossom. So buhat dito ay mukhang hindi na makakadaan. Pero nakadaan tayo nung nakaraan dito. Ayan, makapal yung pinakalupa dito na klaseng dito dumaan yung agos ng tubig. At madaming tao dun sa may tulay. Titingnan natin, nasisilip lang tayo. Titingnan natin kung anong meron doon. Tingnan natin kung mataas pa yung tubig, or tingnan natin kung kagaya ng ibang tulay na nadaan natin kanina ay medyo kumalma na. Ayun, malayo ang ating motorsiklo. So medyo kumakalma na naman ang ating kalangitan mga part. Sana ay tuloy-tuloy. Sana ay huwag na ulit umulan ng ganun. Sobrang dami nung tubig na ibinuhos. At pasalamat na lang tayo. At hindi siya yung tipo ng bagyo na may kasamang hangin. So mas nakakatakot yung may kasamang hangin mga part. Imagine niyo yung sobrang lakas ng buhos ng ulan tapos may kasamang hangin. So, hindi ko na ito ikakat mga part. Kumbaga itong video ito ay for update lang mga part. Pero i-upload ko ito sa YouTube at i-upload ko din ito sa Facebook mga part. Tingnan natin. May mga nanonood dito. Medyo kalmado na. Pero malakas pa din yung uy, delikado ito. Pamatipak. Ayun, umabot dito ang tubig oh. Ayun, pero hindi to passable mga part. Tingnan nga natin yung pinakita ko nung nakaraan na yung tinambayan ni na kuya. Ayun, kaganda nito nung isang araw oh. Lumaki ang tubig. Abot dito mga part oh. Abot dito ang tubig. Pero kalmado na yan. Yun na lang sa may parteng pagitna. So nung isang araw maberde pa to. Ang ganda. Hindi ko alam kung mapapakita ko yung picture. Alam ko na screenshot ko yung picture dito. Maganda. So yun, diretso tayo dito. Balik tayo. Yung nakakatakot lang dito sa parteng ito, kaya mga inukab. Tapos may mga bahay. So may tendency na kapag nagtuloy-tuloy yung halimbawa nagkabagyo ulit, tapos tuloy-tuloy siya na sa pagulan, ay maaari
na magkameron ng landslide. At naku, napakadelikado nun. Ito pa bang ito. Yan o, nag-landslide dito mga part oh. Delikado, parang may kubo dun sa itaas. Ito yung sinasabi kong tulay mga part na nakapaligo na tayo dati dito. Kasi beses na tayo ditong naligo. Ay malakas dito ang naging ano. Mas malakas dito ang agos conforme dun sa mga napuntahan nating tulay. Iba tayong tumigil dito. Ay nauuka ito. Papakita ko sa inyo mga part. Ay grabe. Dati ito muna. Papakita ko sa inyo. Dati ang ilog na ito, ang agos, ay dito lang. Dito. Kasi tanda ko itong puno ng kawayan na yan, nadiyan yan. Tapos ang parting yan ay kumbaga lupa. Tapos ngayon naging daan na siya ng baha. So may parte doon, tabi po, malawak pa yung daan ng tubig. So mataas din na naging level ng tubig dito mga part. Sa lakas ng agos, matibag itong parting ito. Lipat lang tayo dito sa kabila. Hindi na ako nagdala ng drone mga part. Kung mag-update lang naman ito. Ayan o, ang lakas dito. Malapit pa at matitibag na yan. Tapos yung parting yon ay nalinis, na sigurado ako na nadaanan niya ng baha. So yun yung parting yun ng ilalim. Yun yung pinaliguan natin nung mag-camping tayo noong January 1. Kaya't pa tayo dito mga part. Parte pa din to ng bypass road dito sa Batangas City. So may pupunta lang tayo isa pang tulay. Sisilipin natin kung ganun din yung tubig. Kasi magkaiba yung way ng ilog dito kaysa sa doon sa way ng ilog dyan sa may pupuntahan natin. Kumbaga magkaiba siya ng linyada, hindi siya magkadugsong. Kasi ilang beses ko nang yun, hindi ko pa nakikita sa mapa, pero ilang beses ko nang nasubukan na sa kabila ay may tubig umaagos, tapos sa kabila ay wala na. So yung pupuntahan natin ngayon ay ang tatagusan yung kauna-unahan nating tinigilang tulay kanina. Yun ang kadugsong noon. Tapos yung dinaanan natin yan, yung malaking tubig na yan, ay ang diretso niyan ay dun sa mismong tulay dun sa may end ng bypass road, dun sa pinuntahan natin kanina na may mga nakatambay, mga nakasilip. So ito, natatanaw ko na yung tulay na sinasabi ko. Isilipin lang natin, tapos uuwi na tayo mga part. At ayaw kong mabuti ng gabi dito sa bypass road. Medyo delikado din dito na abuti ng gabi, kasi may parte, itong parting ito ay wala pang ilaw. So madilim dito kapag hapon na or magagabi. Titigil lang tayo dito sa may parting ito. Marami pa naman dumadaan, pero doon sa may parte doon sa may itaas ay under construction. Titigil tayo dito. Silipin natin itong parting ito ng tulay. Hindi ko pa ito na bababa, or hindi ko pa napupuntahan yung ilalim. Ay, tabi-tabi po. Mataas din na naging tubig. Bakas mga part yung pinagagusan. So itong mga ilog dito ay tuwing tuwing mga bagyo lang nagkakameron ng laman. Tapos di pa tayo sa kabila.
Kagaya na nasabi ko kanina, ang lusot ng tubig ito or ang kadugsong nito, yung kauna-unahang tulay na nadaanan natin. O, linis. Malaking tubig ito kahapon. Buti na lang mga part at napakabilis na umampat or lumiit yung tubig, lumiit yung baha. Kasi kung yan ay nagtuloy-tuloy, maaaring pati ito o yung mga mas mababa pang parte sa may parting unahan ay malubog talaga sa baha. So, madami na ding nabalita na binasok ng tubig yung kanilang mga bahay. Okay, time check 5:38 ng hapon. At pauwi na ako mga part. Diretso na sa bahay itong rutang ito. Kaya nasabi ko kanina, update ko lang itong lugar namin. Update ko yung naging kaganapan or nangyari kahapon. So buti na lang at mahina na or lumit na yung mga baha. So sana ay wala nang kasunod pang bagyo. Pero sinasabi sa sa balita na madami pa yan sunod-sunod. O sana ay mag-ingat na lang tayo. At alam naman natin na hindi na talaga mawawala yan. Siyempre kasama na sa buhay natin yung mga bagyo. So ang ano na lang natin, tanging magagawa ay siyempre palagi tayo magdasal, manalangin sa nasa taas, at palagi tayo mag-ingat. So dito ko na lang ito mga part tatapusin, at para dire-diretso na yung aking biyahe pa uwi. At sana ay maging maayos ang panahon sa mga susunod na araw para makapag-ride tayo mga part. So yun, hanggang dito na lang mga part. At kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod pa nating mga upload.